Kaya lang, there are many things that money cannot buy. Do you know that? Of course. Gusto natin lahat maging mayaman, but there are many things that money cannot buy. Pwede kang bumili ng, sabi nga, you can buy a house, but you cannot buy a home. Di ba? You can buy a bed, but you cannot buy sleep. Maaari kang bumili ng oras, ng relos, pero hindi mo pwedeng bilhin ang oras. No, you can buy many things, pero maraming bagay na hindi kayang bilhin ng salapi. You can buy position, but you cannot buy respect. You can buy a book, but you cannot buy knowledge or wisdom. No, kaya ang pera po ay very limited. You can buy medicine, but you cannot buy health, kalusugan. Hindi po natin kayang bilhin. You can buy blood, but you cannot buy life. Kaya po, ang pera ay importante, pero hindi po lahat ay kayang bilhin ng salapi. So, you see, money isn't everything, and it often causes pain and suffering. That's why, ang pamagat po ng mensahe natin ngayon po umagang ito, what's better than wealth? Okay, pastor, no, meron akong trabaho, meron akong negosyo, meron akong pera, pero ngayong umaga po ito, pag-aaral natin na merong mas higit pa kaysa po sa lahat ng pera na ito. Ito po ay part 5 ng ating pong sermon series na Salamin-Salamin sa Buhay ni Solomon. Ito po yung panghuli sa ating pong sermon series na ito. At samahan niyo po ako sa pagbabasa mula po sa Ecclesiastes chapter 5 verses 10 to 15. Ecclesiastes 5, 10 to 15. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Namnamin natin yung bawat words itong mangangaral na ito. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangailangan. At ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya'y mayaman. Verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lang dalawin ng antok. 13. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Ito po ang naisip ni Solomon. Ito po ang natutunan ni Solomon sa kanyang buhay. Siya ay mayaman, siya ay matalino, siya ay makapangyarihan, pero nung pinagsama-sama lahat ni Solomon, itong kanyang mga natutunan, ito po ang kanyang conclusion. No? Na hindi niya na-enjoy ang kanyang buhay ng gusto kahit siya po ay mayaman. Kasi po nakita natin ang nangyari sa kwento ni Solomon sa loob po ng 4 na linggo, pinag-aaralan po natin, panlima ngayon. Nakita po natin kung paano yung mga blessing ni Solomon ay nabaligtad at naging curse pa nga para sa kanya. So, what is better than wealth? Sabi nga po natin kanina, hindi ho masamang maging mayaman, hindi ho masama ang pera, pero there is something better than wealth. Kung pera lamang po hinahabol natin sa buhay na ito, nagkakamali tayo. Kung puro pagpapayaman ang hinahabol natin sa buhay na ito, nagkakamali po tayo. Kung pinagpapalit natin ang Panginoon para lang kumita, nagkakamali po tayo. Because there is something better than wealth. What is better than wealth? Unang-una po, the first thing that's better than wealth, according to Ecclesiastes 5, verse 10 to 11, is happiness or joy. No, sabi niya sa verse 10, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. Hindi siya natutuwa, hindi siya nasisiyahan. At ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Meron siyang pera, meron siyang kayamanan, pero wala siyang kasiyahan. Kung kayo po ang papipiliin, success or happiness, ano po ang pipiliin ninyo? Success or happiness? Minsan po naitanong ko po yan sa isang grupo ng mga professionals. Ano pipiliin ninyo? Success or happiness? Alam niyo po, maraming pumili, success. Kasi goal-oriented, no, merong career path, merong ambition sa buhay.
At akala po nila pag na-achieve po nila yung ambition sa buhay, they will become happy. Well, guess what? Ang dami pong naka-achieve ng kanila pong ambition sa buhay, and what did they learn? What did they discover? It is lonely at the top. Pag nandun ka na sa taas, malungkot na kasi nag-iisa ka na. Sometimes we forget, happiness in itself is already success. If you're happy, you are successful. If you are successful, it is not necessarily mean that you are happy. Na hindi yung equated, yan pong dalawang yan. Sabi po sa verse 11, habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. At ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. No, kapag tayo raw po yung naghahabol lagi ng kayamanan, wala raw pong kasiyahan. Nasubukan niyo na po ba na magbuhos, punuin ng tubig ang isang basket? Lagyan niyo ng tubig yung basket. Mapupuno ba? Hindi. Na minsan po, merong isang galing sa probinsya, nagpunta sa Maynila, alam niyo naman po sa probinsya, may mga lugar sa Pilipinas na walang toilet. Ang toilet po nila, di ba, bubutas lang sa ground, no? Merong nyog, o merong saging, gano'n lang yung toilet sa probinsya. Nung siya po yung nakarating sa Maynila, sa probinsya, mahilig po siya mag-igib. Kaya pagdating po niya sa Maynila, meron siyang nakita doon na sabi niya, tapayang puti. Kaya ang ginawa ho niya, nilagay niya ng tubig yung tapayang puti. At pagbalik niya, nilagay na naman niya ng tubig. Wala na naman. Ano ba nangyayari dito? Ayun, nilagay na naman niya ng tubig. Wala na naman. At pinuntahan niya yung kanyang kaibigan. Bakit lagay ako na naglagay ng tubig doon sa tapayang puti? Hindi pa rin naman siya, hindi napupuno kahit lagay ako ng lagay ng tubig. Sabi nung may-ari ng bahay, wala naman akong tapayang puti rito ah. Ano yung sinasabi mo? Halika, papakita ko sa'yo. Nagpunta sila sa CR, nagpunta sila sa toilet. Tinuro niya, ayan oh, tapayang puti. Alam niyo kung ano yung tinuturo niya? Toilet bowl. Buhos siya ng buhos, kahit na isang drum na tubig ay ibuhos niya, hindi napupuno yung toilet bowl. Yun po yung sinasabi dito. Meron daw po mga tao na naghahabol sa kayamanan, kahit na ang dami mo nang nakuha, na-achieve, wala pa rin kasiyahan. Alam niyo po, lagi ko pong naiisip ito, hindi po ito joke, lagi ko pong naiisip si Henry C. Hindi naman araw-araw, ano? Pero kapag meron po akong hindi naman kami close. Pero naiisip ko po ito, kung kaibigan ko si Henry C. at gusto ko siyang pasayahin sa birthday niya, ano ireregalo ko sa kanya? Ano ang pwede kong iregalo na magpapasaya sa kanya? O wag na lang regalo eh. Ano ang pwede niyang bilhin na magpapasaya sa kanya? Helicopter? Yate? Ano kaya pwede niyang bilhin? Ang SM Mall, the last time I checked, 83 na yata ang SM Mall sa buong Pilipinas. Meron ka nang mall eh, masisiyahan ka ba kasi may nagbigay sa'yo ng helicopter? Para pong ganoon. Ang hirap pasayahin kapag nasa sayo na yung lahat. O yun po yung, hindi ko naman sinasabi na masama yung tao. Ang sinasabi ko lang, mahirap pasayahin. Kilala niyo po ba si Elon Musk? Siya ang pinaka mayaman na tao ngayon sa buong mundo. Alam niyo po ang kanyang net worth? Kung magkano? Malapit na siyang umabot ng $1 trillion. $1 trillion. Halos mas malaki pa kaysa sa utang ng buong Pilipinas. Yung pong pera ng itong taong ito. Ano pwede mong gawin para mapasaya ito pong tao na to? Yun pong mahirap kapag hinahabol po natin palagi ay kayamanan. Bakit po walang kasiyahan? Dahil walang contentment. Contentment. Ang tao pong may contentment, masaya. Ang tao po na hindi kontento, never masaya. Kapag yung mayaman, hindi kontento, para siyang mahirap. Pero yung mahirap, kapag kontento, para siyang mayaman. Di ba? Kaya po, yan tinuturo sa atin dito. Huwag natin habulin ang success. Ang habulin po natin is kasiyahan, happiness, contentment mula po sa Panginoon. Happiness is between having too much and too little. Kapag masyado kang maraming ari-arian, ang hirap maging masaya. Pag masyado kang kokonti na ari-arian, ang hirap ding maging masaya. Happiness is somewhere between having too much and too little.
So pag nasa gitna, pag nandoon ka sa gitna, kaya palagay ko po marami sa atin masaya. Kasi wala naman dito na sobra-sobrang yaman. Wala rin naman dito na sobra-sobrang hirap. Kaya po pag nasa gitna tayo, nalalasap natin yung ibig sabihin ng kasiyahan. Therefore, strive to have enough. Huwag ka naman papayag na hindi pala importante masyado yung kayamanan. No, hindi pala importante masyado yung success. Okay na sa akin to. Baliwala na sa akin yung pagpapagal. Pero strive to have enough. Huwag naman pumayag na salat. Huwag naman pumayag na kumakain kayo sa isang araw, isang beses na lang. Hati-hati pa yung pamilya. Diba? Dapat nandoon po tayo sa gitna. Ano ba yung gitna? Meron kang kaunting ipon, meron kang kaunting kakayahan, gusto niyong kumain sa labas, may pangkain kayo sa labas, gusto niyong mag-taxi, meron kayong pan-taxi, no? Yung gusto niyong bumili ng damit, may pambili kayo ng damit, hindi mayaman pero nasa sa gitna. Yun po yung maging goal natin because happiness is somewhere between having too much and having too little. Kasi po kung tutuusin, gaano ba karaming pagkain ang kailangan ng isang tao para mabusog? Sige nga, kunyari, mamaya, tanghalian, gaano karaming pagkain ang kailangan mo para mabusog ka? 1 cup rice, tsaka sabaw, bawsi. Di ba? Busog ka na. So, konti lang yung kakayahan po natin. Gaano ba kalaking kama ang kailangan mo para matulog? Kailangan ba ng kama na kasing laking to stage na to? Hindi naman, di ba? Ang kailangan lang po natin, yung sapat na magkakasya po tayo ng pagulong-gulong. So, konti lang po talaga ang pangailangan ng mga tao. Pero pag naghangad po tayo ng masyadong marami, doon po nagsisibula ang atin pong kalungkutan at ang atin pong kapighatian. So, strive to have enough only. Pag mayroong kailangan, no, parang kulang kami ng pambayad sa kuryente, di strive to have more para namang gumitna. No, mag-online selling ka kung gusto mo, mag-insurance ka kung gusto mo, additional income para gumitna. Huwag ka masyadong gilid na gilid. Pag gilid na gilid, hindi ka masaya. Pag sobrang kabila, hindi ka rin masaya. Ang masaya yung pong nasa sa gitna po tayo. Then strive towards that way. Sabi po sa Bible, habang dumarami ang kayamanan or habang yumayaman, dumarami naman ang pangangailangan. Na napaka eye-opening dito pong words na ito. Habang dumarami ang kayamanan, dumarami naman ang pangangailangan. Para pong butones. Ang butones, pag malaki, dapat ang butas din niya malaki. Pag yung butones maliit, ang butas din niya maliit. Ganyan po tayo, hindi ka ba nagtataka? Nung araw, nung medyo nagsisimula ka pa lang, nabubuhay ka kahit na ang sweldo mo minimum. Pero ngayon, doble na yung sweldo mo. Bakit kulang? Samantalang dati napapagkasya mo sa buong pamilya yung minimum na sweldo. What happened? Alam niyo po kung ano nangyari? Simple lang, kung ano po yung nangyari. Habang dumarami ang kayamanan, dumarami ang pangailangan. Kasi po dati, pag pumapasok ka o pag umaalis ka, may baon ka. May baon kang 1 cup of rice, tsaka may baon kang hotdog. O kaya chicken nuggets. Okay na yun, happy ka na. Nagkapera ka. Nung nagkapera ka, hindi ka na ngayon nagbabaon. Nagkakarinderya ka na. Nung nagfa-fast food ka na. Kasi nga, nag-level up ka na. Na-promote ka. Nadagdagan yung pera mo. Hindi ka na ngayon nagkakarinderya. Diba? Nagmamaxes ka na. Nagja-jollibee ka na. Alam mo yun, nag-level up ka na. Kasi dumadami yung pera natin. At na-promote ka pa lalo. So, saan ka na kumakain ngayon? Nagba-Vikings ka na. Diba? Eat all you can ka na. Tapos, yumaman ka pa lalo. Ano na ngayon ang kinakainan mo? Sa Manila Hotel, sa Ilang-Ilang Cafe. 5,000 per head para kumain ng buffet. Minsan nag-buffet kami hindi kami doon nag-buffet. Hindi sa Manila Hotel. Minsan kumain kami nitong mga anak namin, sinama namin sa buffet diyan sa SM, Bikutan. Ang kinuha lang nila noodles at saka yung squid balls, lugi. Pero busog na sila noon at masaya na sila noon. Diba? Pwede kang mabusog sa 50 pesos, pwede ka ring mabusog sa 5,000 pesos.
Pwede kang magkadamit sa 100 pesos, pwede ka rin magkadamit sa Balenciaga. May damit ba Balenciaga? Meron, di ba? Di ba? Pwede ka rin magdamit ng ano pa mga mamahaling uri ng brand. It's really up to you. Pwede ho tayong magkaroon ng bag na mura, pwede kang magkaroon ng bag na mamahalin. It's really up to you. Dumarami ang pangangailangan habang dumarami po ang kayamanan. Dati magkakape ka sa umaga, 3-in-1 lang. O ngayon, di ba, Dunkin Donut ka na. Tapos maya-maya, Starbucks ka na. Di ba, naiiba habang nagkakaroon ng pera. Dati naglalakad ka lang. O ngayon, umunlad-unlad ka na, nag-jeep ka na. Maya-maya, ayaw mo na mag-jeep. UV. Kailangan UV Express na. O, tapos later on, nag-grab-grab ka na. Di ba? Ang ending, sa katapusan ng buwan, may pera ka, wala. Wala kang pera. Ang ending. Kasi habang dumadami ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan. Ang linaw, nasa Bible po yan. Kaya kung kayo po, itong tinutukoy ko na ito, no, hindi ko naman, wala naman ako sinisino rito, hindi ho ako ang nagsasalita nito. Alam na ni Solomon, nangyari na to kay Solomon noon pa mang araw. Siya ang nag-adjust sa kanya pong paggastos. At ang kanya raw pong reward ay masarap lang isipin na mayaman ka. Na masarap lang isipin, pag tinitignan mo yung bank account mo, wow, may 10 million pa ako. Masarap lang isipin na mayaman ka. Ang dali naman mag-isip na mayaman. Isipin nyo nga, mayaman kayo. O, di ba? Ang dali. Pumunta po kayo sa mall, ang dami-daming mukhang mayaman, pero kapag umuwi, sundan mo kung saan uuwi. Makikita mo, pag umuwi, biglang mga iskinita na yung pinupuntahan. Pero mukhang mayaman pagdating sa mall. Ang daling mag-isip ng mayaman. At yun lang daw po ang kaligayahan itong mayaman. Isipin niya na siya ay mas mayaman kaysa dito sa isa pang mayaman na ito. Ang babaw, kapag ganun lang po yung iniisip po natin. Always remember, money will not make you happy. Money will not make you happy. Pastor, saan ako sasaya? Spending it will make you happy. No? Meron kang 1,000, may 1,000 ka. Kikinis ba ang mukha mo kapag tinapal mo yung 1,000 sa noo mo? Hindi, di ba? Magpaderma ka, kikinis sa mukha mo. Pag ginamit mo yung pera pag tinignan mo lang, pera lang yan. Pero nagkakaroon ng kapangyarihan yung pera kapag ginagamit na po natin itong pera na ito. So, spending it will make you happy. That is the purpose of money. Therefore, spend it wisely. Wisely. And spend it properly. In a godly way, sa tamang kaparaanan. So, yun po yung una. Success or happiness? Happiness. Happiness sa tamang paraan. What's better than money? Masaya ka. Kahit wala kang pera, masaya ka naman. No, kung hindi, sayang naman po. No, so yun po yung una. Ikalawa po, what is better than money? What's better than wealth? Letter P, hulaan nyo. Peace. Narinig ko pera. Hindi. Peace. What's better than wealth? Peace. Ecclesiastes 5 verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa. Wow. Totoo ba yan? Marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Di ba? Ngunit ang mayaman ay hindi man lang dalawin ng antok. Sino ang hindi nakatulog kagabi? Mayaman ka. Hindi rin. Sino tulog ngayon? Wala. Diba? Ang linaw ng verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain, ngunit ang mayaman ay hindi man lang dalawin ng antok. Question, sino ang mas stressed sa kanilang dalawa sa verse na to? Yung mayaman o yung mahirap? Bakit ganun? Ang yaman-yaman mo na, stress na stress ka pa? Ano nangyari? Bakit ganun? Alam niyo po ba yung mga mayayaman? Milyon ang utang. Naniniwala kayo? Milyon ang utang. Yung mga sina Henry C., bilyon ang utang yan. Kaya marami rin iniisip yan. Habang yumayaman, lumalaki rin naman yung inuutang nila. So marami rin, may utang din. May utang tayo, hindi tayo mayaman. May utang din naman yung mga mayayaman. Pero ang tanong, bakit po mas stress dito sa verse na to yung mayaman kaysa doon sa hindi mayaman? Una po, because of simplicity. Mas simple ang buhay ng mahirap. Di
ba? Simple lang ang buhay ng mahirap. Hindi namimili ng tutulugan, hindi maselan sa CR, hindi maselan sa pagkain. Di ba kapag hindi ka naman mayaman, hindi ka masyadong mapili, hindi ka choosy. Pero kapag mayaman ka, antok ka na, kaya lang ayaw mong matulog kasi yung unan hindi masyadong malambot. No, ayaw mong kumain kasi yung pagkain mukhang ininit lang. Kapag ka yumayaman, nagiging komplikado ang buhay. Naghahanap po ng maraming comfort sa buhay, hindi ho nagiging simple. That's why, siguro po, maganda matutunan po natin lahat, simplify our life. Simplify po natin ang buhay natin. Choose peace. Minsan po may lumapit sa akin. Kung kilala niyo po ako at nagkasama na po tayo ng maraming taon dito po sa church na to, may isa ko kayong mapapansin sa akin. Ano ho lagi ang suot kong damit? Ang suot ko po lagi damit puti. Yun lang. Minsan may kwelyo, minsan round neck. Pero meron po ako isang damit na lagi ko pong suot-suot. Yun yung may tatak ng church natin, na logo dito. Napapansin niyo po ba yun? At minsan may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, bakit yan lagi ang suot mo? Alam niyo, sagot ko sa kanya, 12 po ang ganyan ko. Which is totoo po, 12 po yung ganun ko. Tanong niyo po si Ate Pat. Nagpa-print po tayo, nagpa-print po ako ng damit na pare-pareho ang itsura. 1 dosena, inaabot na siya kasi dati nauna na, tapos nagpa-print ng panibago, may dumating pang iba, 1 dosena. Bakit? Palagay niyo bakit? Kasi ayoko na nag-iisip ko ano pa isusuot ko. Ayoko na nag-iisip, tama ba yung kulay ng t-shirt ko sa kulay ng pantalon ko? Bagay kaya kung suot-suot ko ito, tsaka itong telang ito, tsaka itong telang ito? Bagay kaya? No? Parang marami po akong gustong isipin sa buhay. Ayoko na pong isipin pa kung isusuot ko bagay ang kulay or hindi. Kung baduy or hindi. Kaya po hanggat maaari, kung mapapansin niyo po ako, hindi ako palit ng sapatos o palit ng slippers o ng pants. May pinapalitan lang po ako lagi, pero hindi ko sasabihin kung ano yun. Yun lang mga kailangan para po hindi na ako masyado nag-iisip. Pansinin niyo po, si Steve Jobs, kilala niyo po si Steve Jobs? Siya po ang nag-imbento ng iPhone. Di ba? Ano suot niya lagi? Round neck na kulay black. Maghanap kayo ng mga pictures niya. Puro yun ang lilitaw sa kanya na suot-suot niya. Sino pa? Mark Zuckerberg. Kilala niyo po yun? Siya ang may-ari ng Facebook. Si Mark Zuckerberg. Ano suot niya lagi? Round neck na earth color. Brown, gray. Yun lang po. Plain. Walang tatak. Yun ang lagi suot niya. Sino pa? Simon Cowell. Siguro kilala natin yan. Ano suot lagi ni Simon Cowell? T-shirt lang, black or white, plain, round neck. Or makikita niyo siya nakatuxedo. Yun lang pagka-formal siya. Ang yayaman itong tatlong ito. Simon Cowell, Mark Zuckerberg, at saka sino yung sinabi ko? Sino sinabi ko? Steve Jobs. Ang yayaman itong tatlong ito. Wala bang pambili ng damit to? Meron. Pero bakit po yun lang ang suot nila lagi? Kasi po yung kanilang megabyte o yung kanilang gigabyte, no, yung kanilang memory, ayaw na nila na, siguro pareho kami mag-isip, naks naman. Siguro ayaw nilang, marami akong pupuntahan maski na madampot ko dyan, pareho na lang. Okay, tignan niyo po, i-google niyo, pero wag na ngayon, makinig muna kayo. Mamaya, i-google niyo, tignan niyo, Simon Cowell, may nag-google, stop. Okay. Okay, tignan niyo mga suot nila. Puro plain, mga round neck lang, walang para simplify your life. Magbabaon ka ng damit, saksak ka lang ng saksak dyan. Simplify your life. Mas maganda po yun. Mas magaan po ang buhay. Hindi komplikado. So in other words, do not complicate your life. Huwag niyong pahirapan ang sarili ninyo. Kilala niyo po ba si Andy Eigenman? Kilala niyo nga? Yung mga showbiz dyan. Anak siya ni Jacqueline Jose at saka ni Mark Hill. Siyempre, anak ng dalawang artista, hindi siyempre yayamanin. Di ba? Makinis. Sikat. Sino na pangasawa niya? Yung mga chismosa dyan? Yung surfer, nagpunta siya ng Siargao,
Tapos, na-inlove siya sa beach, na-inlove siya rin sa surfer. Ang pinakasalan niya, yung surfer na yon. Pagkatapos, nagkaroon siya ng simpleng buhay. Meron siya minsan nakikita ko mga picture, nasa tindahan, nakataas yung isang paa, kukuya-kuya-kuy doon. Pagkatapos, kumakain lang siya ng chicharon. No, simpleng buhay. Kasi po, lumaki siya sa pamilya ng mga artista, mga sikat, mayayaman, komplikado yung buhay. Ngayon no, ang gusto niya, simpleng buhay. At palagay niyo ba masaya siya? Ano? Masaya siya. Masaya siya. Because happiness is between having too much and too little. Huwag kang papayag na too little, salat na salat, kapos na kapos. Huwag kang papayag. Gumawa ka ng paraan na makaalpas ka doon. Pero kapag ka napansin mo, teka, sobra na to ah. Pag namatay ako, mabubuhay ako ng 10 ulit. Mayaman pa rin ako. No, pagka sumusobra-sobra ka na talaga, tignan mo kung ano kapalit. Baka ang kapalit na niyan, pamilya. Baka ang kapalit na niyan, kaluluwa. No, baka ang kapalit na niyan, buhay. Or karangalan ang kapalit na niyan. So tignan po natin, laging may kapalit po yan. So, simplify your life. Let us simplify our lives. So bakit po, isa pa, bakit mas stress yung mayaman? Dahil po sa security. Kanina dahil sa simplicity, ngayon dahil sa security. Yung mahirap, mas konti ang nag-i-interest sa kanya. Doon sa mahirap. Yung mayaman, di ba? Ang daming gustong nakawan siya or kidnapin siya. Sabi po sa Proverbs 13 verse 8, a man's riches may ransom his life, but a poor man hears no threat. Ano sabi? Yun daw pong mayaman, may pambayad. Kapag kinidnap siya, may pambayad. Pero yun daw pong mahirap, walang balak mangidnap sa kanya. Kasi wala siya pambayad. No, alam nila sayang lang. So yung mahirap, di ba, hindi nagkakandado ng bahay. Yung mahirap, walang malalaking aso, walang security na kasama. Hindi niya iniisip yun. Hindi ko kailangan yan. Kasi wala namang balak mangidnap sa akin. Sino ho rito ang merong Nokia na cellphone? Ayan, Nokia na cellphone. Ngayon ha. Yung Nokia na cellphone, lalo na yung mga 5110. Baka naman meron pang may 5110 dito. 3210. 7110. Wala na. Pag ang cellphone mo, mga di-keypad ngayon, di ba yung cellphone, di ba ngayon, touchscreen eh. Pag ang cellphone mo, merong keypad, subukan mong iwanan. Tingnan mo kung may kukuha. Subukan mo lang kung meron, di ba? Baka pag naiwan mo yun, hahabulin ka pa ng magnanakaw. Ay, naiwan niyo po, oh. Di ba? Ipapain niyo pa sa akin yan, ha? Kala niyo, ha? Habulin ka po ng magnanakaw. Pero kung iPhone, yung cellphone mo, tingin mo sa lahat ng tao, magnanakaw. O tingin mo sa lahat ng tao, natingnan ka lang. Di ba? Yung radar mo, talaga namang... Di ba? Lahat ng tao pinaghihinalaan mo. Kasi yung cellphone mo, 85,000. Pero kung yung cellphone mo, keypad, tapos pamana pa sa'yo ng lola mo, talagang walang sa'yo. Walang mag-i-interest doon sa cellphone mo. So, sino mas masaya? O sino mas mapayapa? Yung merong lumang cellphone o yung may bagong cellphone? Diba? Lahat naman tayo pag bago yung cellphone natin, talagang ingat na ingat ka. Pero yung sinasabi po natin is security. Kapayapaan. Importante po yan. Mas importante po yan kaysa sa pera. Napaka-importante po niyan. At pangatlo po is anxiety. Kaya po, walang kapayapaan dahil sa anxiety. Mas konti kasi ang kinatatakutan ng mahirap. Konti lang kinakatakutan ng mahirap. Pero yung mayaman, takot. Baka mabawasan yung pera. Kailangan i-maintain. Sino po dito, huwag niyo itaas kamay niyo ha. Sino po dito yung nag-iipon, nagse-savings? Okay, huwag niyo itaas kamay niyo ha. Yung may bangko ka, tapos nagse-savings ka, tapos natutuwa ka, tapos tumataas yung savings mo. Tapos itong month na to, medyo hindi maganda yung pasok ng pera, nakita mo, bumabagsak na yung savings mo. No? Nararamdaman mo yun? Minsan may mga nagsasabi sa akin ganyan eh, nagagalaw ko na nga yung savings ko eh. Ano naman, kaya nga nagsa-savings eh. Diba? Ano iipunin mo nang iipunin? Di ba? So minsan po, gusto natin i-maintain. Tapos kapag ka bumababa na siya, nalulungkot po tayo. Nagkakaroon po tayo ng anxiety. No? Minsan pag mayaman ka, anxious ka. Bakit?
hindi ka sigurado kung babayaran yung inutang sa'yo o hindi eh. Minsan may mga nangungutang, ang kanila pong katwiran, mayaman naman yan, kahit hindi ako magbayad dyan, hindi maghihirap yan, hindi niya ikakahirap yan. Minsan ganun po, diba? Kapag ka ang boyfriend mo masyadong pogi, ikaw yung babae, so anong mangyayari sa'yo? Diba? Lahat na lang ng lagi ka na lang protective, lagi ka na lang defensive. Diba? Kaya misis ko na lang talagang Diba? Pagka meron kang masyado na mataas, nawawala po ang ating kapayapaan. But peace is very important. Peace does not always come with wealth. Ulitin ko yan. Peace does not always come with wealth. Hindi yung lahat ng mayaman, hindi lahat ng mahirap ay tama ba ulit? Hindi lahat ng mahirap ay may peace. At hindi rin naman lahat ng mayaman walang peace. Depende po yan sa pagmamanage. Kung ang Panginoong Jesus, the Prince of Peace, is with you, at alam po natin na ang Lord ang bahala sa atin, then you will have peace in your heart. Importante po ang peace. No? So, choose to fear the Lord. Proverbs 15, verse 16. Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil. Mabuti yung konti lang, pero may takot ka naman sa Diyos, kaysa naman great wealth, pero kaguluhan naman. No? Ang daming kaguluhan naman. Alam niyo po, peace in itself is a form of wealth. Iniwala po kayo ron? If you are peaceful, it's already a form of wealth. Because peace is expensive. Napakamahal ng kapayapaan. Kaya, do not exchange your peace with petty things. Kapag ka ikaw gumising sa umaga, ang ganda-ganda ng gising mo. Ganda-ganda ng gising mo, di ba? Alam niyo yung feeling na maganda ang gising, di ba? Maganda yung sikat ng araw, magaang yung pakiramdam mo, ang feeling mo, ang lapit-lapit mo kay Lord. Tapos pagbaba mo sa kusina, may nag-iwan ng baso, hindi ginugasan. Mga away ka o hindi? Mga away ka hindi? Huwag ka mang-away dahil lang merong basong marumi. Ang katumbas lang ng masayang umaga mo, yung basong marumi. Hindi araw-araw pagising mo masarap ang buhay. Hindi araw-araw pagising mo mapayapa loob mo. Tapos pinagpalit mo yung mapayapang loob, yung masayang araw dahil lang may basong marumi sa lababo. Sayang naman. Tapos sasabihin mo, sira na buong araw ko. Sinira mo yung buong araw mo dahil may basong marumi sa lababo. Peace is expensive. Kapag ka biniyayaan ka ng Panginoon ng kapayapaan, enjoy mo siya. Huwag mo siyang hayaang mawala dahil lang sa maliit na bagay. Diba? Hinabol ka ng may snatcher, kinuhabag mo, yun, okay lang. Mawawala kapayapaan mo, malaking bagay. Oy, ang sarap ng gising mo. Pagtingin mo, nasusunog ang bahay nyo. Okay lang yun, mawawala kapayapaan mo. Pero sa maliliit na bagay, nakalimutan ka lang batiin ng good morning ng asawa mo, inaway mo na, ang sarap-sarap ng gising mo, huwag mong ipagpalit yung peace sa maliit na bagay. Because peace is expensive. Now, peace is expensive. Minsan po, meron isang businessman, sumakay po siya sa bangka. At pagsakay po niya sa bangka, pagtawid sa pangpang, binayaran niya yung bangkero. Tuwa yung bangkero, uy, ang laki po nito thank you, sabi ng bangkero. Tapos po noon, yung bangkero, naupo. Tapos, nagkuya-kuya-kuy. Sabi po ng businessman, bakit ka nagkuya-kuya-kuy lang dyan? Maaga pa. Sabi ng bangkero, malaki po yung binigay niyo sa akin kaya magre-relax po muna ako, sabi niya. Dapat wag ka magkuya-kuya-kuy, sabi ng businessman. Sabi ng bangkero, ano dapat kong gawin? Ang dapat mong gawin, bumiyahe ka pa. At nang sa ganun, lumaki pa lalo yung kita mo. Sabi ng bangkero, ano naman ang gagawin ko pag malaki na yung kita ko? Aba, di makakabili ka ng isa pang bangka. Paano ang mangyayari? Pag bumili ako ng panibagong bangka, di bibili ka naman ng pangatlo, pang-apat, pang-lima, dadami yung bangka mo. Tapos sabi po nitong bangkero, ano ang mangyayari kapag dumami na bangka ko? Dadami na ang pera mo.
ba't ko naman gugustuhin na dumami ang pera ko? Sabi ng bangkero, pag marami na ang pera mo, makakapag-relax ka na. No, makakapag-kuya-kuya-kuy ka na. Sabi ng bangkero, ano ba ginagawa ko ngayon? Baka pahihirapan niya yung sarili niya, yung pala meron siyang kapayapaan sa dulo. No, peace is expensive. Para doon sa businessman na yon, yun ang maabot niya. Makakapag-kuya-kuya-kuy siya pag nagpakahirap na siya. Pero yung bangkero, may kapayapaan na kaagad siya. Diba? Protect your peace. Huwag niyong pababayaan na basta-basta lang mawala. Palampasin ang dapat palampasin. Ulitin ko yan. Favorite line ko yan eh. Isa sa favorite lines ko yan eh. Pakinggan niyo po ako. Pag pwedeng palampasin, palampasin mo. No? Ulitin ko yan. Pag pwedeng palampasin, palampasin mo. Pag hindi pwedeng palampasin, huwag mong palampasin. Yung asawa mo, ng bababae, papalampasin mo o hindi? Huwag mong palampasin. Siyempre, yung mga ganun, hindi pinapalampas yun. O yung asawa mo, nakalimutan niya na bilhin yung pinabibili mong talong. Papalampasin mo o hindi? Palampasin mo na yun. Nakalimutan lang naman, hindi naman sinasadya. Na huwag mong girahin. Meron pa naman kayong outing. Nakalimutan niya lang bilhin yung pinapabili mong mangga para sa bagoong. Baliktad. O yan. May pinapabili mong bagoong para sa mangga. Nakalimutan niya. Hindi na natuloy yung outing. Dahil na nagalit ka na kaagad. Dahil nakalimutan bilhin yung bagoong. Ang babaw. Kapag ka mababaw po tayo, nako, tingin uli kayo sa akin. Yung mga nasa FB Live. Pag mababaw ka, hindi ka sasaya. Kapag ka mababaw ka, lagi kang galit. At kapag ka lagi kang galit, hindi ka sasaya. At kapag ka hindi ka sumaya, papangit ka. Oh, yun pa lang, di ba? Yun pa lang reason na para maging masaya tayo palagi. Ayan, okay? So, tuloy po natin. Ano po yung pangatlo? What is better than wealth? Character. Kanina, happiness. Pangalawa po, peace. Pangatlo, character. Ugali, pagkatao. Ecclesiastes 5:13-14. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Ang pera, binago yung kanyang pagkatao. Binago yung kanyang ugali. Remember mga kapatid, money corrupts. Ang money, ang pera, nakakasira ng pagkatao o hindi marunong humawak. Si Solomon, ang tinutinong tao nitong si Solomon, nagdasal, Lord, bigyan mo po ako ng karunungan. Close na close kay Lord itong si Solomon. Pero later on, nakalimutan ni Solomon ang Panginoon. Nagkaroon ng maraming babae, nagkaroon ng pride, nagkaroon ng ganto't ganyan, nagtalikod sa Panginoon, nawala ang kanyang wisdom, hindi nagamit sa tamang paraan. Na-corrupt si Solomon from being a God-reliant person to a self-reliant person. Kasi po, marami na po siyang pera because of that. Nakaka-corrupt ang pera, mga kapatid. Kaya hanga ako kay Agur. Siguro iba sa atin, ngayon natin si Agur. Ano? Si King Agur. Nasa Proverbs 30 verse 8. Basahin po natin to. Maganda po ito. Proverbs 30 verse 8. Nagdadasal po siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, wag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi ko na hindi kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako, ako'y matutong magnakaw at pangalan mo ay malapastangan. Ang ganda, no? Ang ganda ng prinsipyo niya sa buhay. Lord, wag mo akong gawing mahirap. Kasi baka naman malapastangan kita, magnakaw ako. Wag mo rin akong gawing masyadong mayaman. Baka naman makalimutan kita. Money corrupts. And even the lack of money, it also corrupts. Kaya ito yung panalangin ni Agur. Sana ganyan yung prayer natin. No, Lord, wag mo akong pahirapin. Baka naman, at alam nyo, sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin at pinagpala po siya. Kasi po, nakakapagpabago ng ugali at pagkatao ang pera. Hindi ka naman dati babaero, eh nagkaroon ka ng pera. Naisip mo, dami kong pera. Ano kaya gagawin ko? Sayang naman. Baka pang babae nga. Naging lasinggero. Naging sugarol.
dahil lang po doon sa pera. Remember, love of money is the root of all evil. 1 Timothy 6 verse 10. The love of money is a root of all kinds of evil. Tignan niyo po yung word na yan, ha? For the love of money. Nakaka-inlove daw ang pera. Nakaka-inlove daw yung pera. At pag na-inlove, sabi ni Balagtas, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kapag ka na-inlove ka kay Lord, hahamakin mo ang lahat, masunod lang si Lord. Pero kapag ka na-inlove ka sa pera, hahamakin mo si Lord, masunod lang si pera. So dapat alam po natin kung ano po yung priority po natin sa buhay. Dahil napakarami ng nasira ang buhay ng dahil sa pera. Totoo po yan. Napakarami ng nasira ang buhay dahil na-inlove sa pera. Yung amin pong tinitirahan na bahay ngayon, ang dati pong may-ari, second hand yung bahay namin eh. Nakuha po namin sa bangko kasi po nabatak ng bangko. So binili po namin sa bangko. Yung dati pong may-ari ng bahay namin ay fully paid yung bahay. May negosyo, maayos, at Christian. Paano namin nalaman na Christian? Kasi nung binibili namin yung bahay, may nakalagay doon, nakapaskel sa pader, yung pangalan ng may-ari, Certificate of Leadership. No, meron siya certificate ng completion ng leadership training doon sa church nila, Christian church. So alam namin, Christian. Bakit ito nabenta yung bahay? Kasi po isang araw, may business sila, maayos, kumikita ng maganda. Yun pong lalaki na-invite sa casino, nalulong sa sugal. Hindi pa ho yun tapos ang kwento. Sabi ho ng asawa ng babae, sugal ka ng sugal, tigilan mo yan. Sabi ho ng lalaki, ikaw pigil ka ng pigil sa akin. Alam mo, para maintindihan mo ko, sumama ka sa akin. At sabi ng babae, sige nga, tignan ko nga kung anong meron dyan. At sumama nga yung babae. Natalo. At dahil natalo po sila, sinanla yung bahay sa bangko. Natalo na naman. Hanggang yung bahay po, nailit na po ng bangko. Kaya nung kami na po yung naghahanap ng bahay, nakita po namin yung bahay doon sa bangko for sale. Nung kita niyo po, nagagawa ng pera, ang nagagawa ng pagmahangad, ang nagagawa ng pagnanais na yumaman, pag-ingatan po natin mga kapatid. It is not worth it. It is not worth it. 1 Timothy 6 verse 10, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pag-isipan po natin yan. And may gusto po ko i-share sa inyo, another wrong way to spend money is improper expenditures. Diba sabi na nauubos daw sa masamang paraan. Improper expenditures. Ano ba ibig sabihin ng improper expenditures? This is very interesting. Tingnan niyo po ito, may papakita po ako na chart sa inyo. Po, pakilabas po yung chart natin. Simulan po natin sa economic class. Ano po natin ang mga tao, di ba meron tayong economic class dito, di ba? Class A, Class B, okay? Pakilabas po. Class A, Class B hanggang Class F. Pakilabas hanggang Class F. Okay, so may economic class po tayo na ginagamit sa Pilipinas. Ang Class A, yan yung mga mayayaman, talagang ano, yan. Yung mga, or whatever, hindi ko na ilalagay ang kategory ng sweldo niyan. Pagdating po sa kotse, next slide. Sa kotse, pag Class A ka, ang bibilhin mong kotse, mga luxury car. Di ba? Mga Maserati, mga Ferrari, mga kung ano man na luxury car. Kung Class B ka, anong kotse natin? Usually, teka, yan. Okay, mga SUV, kapag medyo Class B ka, no? Pag Class C ka, yan, mga Honda, mga Toyota, yan, mga ganyan, kotse natin. Pag Class D, yan, pwede ka, nag-grab ka, nag-UV ka, kasi wala kang kotse pa, o wala kang SUV. Pag Class E ka, ang kotse mo, habal. Okay, angkas. Ito lang muna, okay? Kasi ayaw mag-grab eh, ayaw mag-UV. So, habal. Pag Class F ka, jeep, o kaya lakad. Yan. Yan yung ano
Mamaya papakita ko po sa inyo kung anong relation nito. Pangalawa po, sa pagkain. Pag class A ka, ang kinakainan mo, ilang-ilang kasi. Sabi ko kanina, 5,000 per head, no, sa Manila Hotel. Pag class B ka, pa-Vikings ka. Kaya mahal na rin ang Vikings ngayon, mga 1,300 na rin, ha? Isang kain. Pag class C, okay, resto, fast food. Pag class D, fast food. Yung resto kasi medyo mahal-mahal na ng konti yung resto eh. Pag class E ka, turo-turo. Pag class F, baon. Okay, baon ka lang, hotdog, itlog. Yan. Punta naman tayo sa damit. Kapag ka class A ka, ang mga damit mo, mga Armani. Diba? Yan ang mga sinusuot mong damit. Pag class B, ang sinusuot mo, Lacoste. Diba? Buhaya. Pagka class C ka, okay. Class D, Yalex. Alam niyo ba Yalex? Ayan yung mga sinusuot natin dito, yung ano, tinatatakan natin ng mga damit-damit. Kapag ka class E ka, yung mga libreng t-shirt sa eleksyon. Okay, yun yung mga suot-suot natin. Pag class F ka, mga second-hand t-shirt nung eleksyon. No? Hand me down. Okay, punta tayo sa cellphone. No, madugo. Okay. Pag class A ka, ang cellphone mo, iPhone Pro Max. Okay? Ano ba yan? 256 MB o gigabyte. Kapag ka class B ka, iPhone lang. Ano, mga iPhone 11, siguro mga iPhone, kasi 15 na ngayon eh, no? 16 na, di ba? Isa inyo 16, iPhone Pro Max. Next. Okay, so kung classic ka, Samsung, diba? Galaxy, may umaangal oh. Chill. Kapag ka class D, mga China phone, kung ano man yan, no? Mga China phone na yan. Kapag ka class E ka, mga keypad, oh, may keypad yung cellphone mo. Kapag ka class F ka, wala kang phone. Ang hihiram ka lang ng telepono. Ngayon, ano ibig sabihin ito? Ano po ibig sabihin ito? Simple lang po ito. Huwag niyo seryosohin ha. Baka naman mami awayin niyo ako. Pastor, ba't ako? Hindi naman ako ano ha. Huwag niyo awayin. Simple lang po ito. Tingnan niyo ha. Tingnan niyo ibig sabihin ito. Tingnan niyo po yan ha. Yung letter A and B, green. No, kasi magka-bracket yan eh. Yung letter C and D, orange. Yung letter E and F, red. Ibig sabihin stop. No, huwag ka masyadong gumastos. Stop. Yung C and D, medyo hinay-hinay. Yung A and B, go! Sige, mastos ka. Bigay ka dito, bili ka niyan. Mayaman ka eh. Ito po ibig ko sabihin itong chart na ito. Ito po sinasabi kong improper expenditure. Kung ikaw halimbawa ay class D. Class D. Okay ha? Nagagrab ka. Okay? Kung ano man yan. Tapos, ang gusto mong cellphone, iPhone Pro Max. Tatamaan ba ang expenditure mo? Oo, mahihirapan ka sa buhay. Kasi nasa class D ka, pero ang gusto mong bilhin, pang class A. Ngayon kung ikaw ay class A, pero ang gusto mong bilhin, keypad, walang impact sa'yo. Lahat yan, walang impact sa'yo yan. Walang impact sa ipon mo, walang impact lahat yan. Pag nasa tamang level ka. Kapag ka ikaw ay nasa class C, o meron kang BIOS, tapos nakakakain kayo paminsan-minsan sa mga restaurant, di ba? Pwede rin kayo mag-choking, o nakakaukay-ukay ka rin kung gusto mo. Hindi ka mahihirapan pag sinunod mo yung level na yan. At pag sinunod mo yung level na yan, at yung mababa sa'yo, hindi ka mahihirapan. Pero kapag ka nasa level na ito ka, ang sinunod mo ay yung mga nasa itaas. Nandito ka sa level D, class D ka. Tapos gusto mo pa Vikings ka. Tapos gusto mo pa ilang-ilang ka. Di ba? Kumain ka sa ilang-ilang. 5,000 per head. Isang buwan hindi kakain ng pamilya mo. Dahil lang kumain ka dyan. Itapat po natin. Mahilig ka sa damit. O, mahilig ka mahilig ka sa Lacoste. E nandito ka sa class E. Nakita niyo po yung impact nito. Dito ho tayo nagkakaroon ng problema sa expenditures. Minsan po, andirito tayo, pero ang binibili natin is lampas-lampas doon sa kakayahan natin.
So, ang mangyayari po, magkakaroon tayo ng maraming sakripisyo para lang ho matustusan din pong luho. Dun ho eh. Pagka ikaw ay Class B, bumili ka ng iPhone or example lang naman to kasi ito na pinakamahal na cellphone eh. Wala na akong ibang iPhone with diamond. Wala namang ganun eh. So, kunyari, kung ikaw ay nandito sa level na ito, sinunod mo yan, hindi ka mahihirapan, hindi mo mararamdaman. Pero kapag ka inabot mo yung hindi naman para sa'yo, may isasakripisyo ka. Mahirap. Kaya sabihin po natin sa mga anak natin kung nasaan tayo dyan. Kasi yung mga anak natin nakala nasa A tayo. Akala ng mga anak natin lagi nasa A, nasa B tayo. Ayaw pa sumakay ng tricycle. Ang gusto pa lagi, Grab. Diba? So, dun lang ho tayo sa tamang expenditure. So, baka naman may magalit sa akin dito. Example lang ho ito ha. Baka naman dyan. Mamaya may nag-PPM na sa akin dito, Pastor, judgmental ka. No? Huwag kayong ganyan. Pero ano lang yan, guidelines lang mo yan ha. Guidelines lang naman po yan. Hindi ko sinasabi na pagka meron kang iPhone Pro Max, feeling ano ka na ha. Hindi ko sinasabi yun. Ito lang kasi talaga pinakamahal na iPhone. Okay? So, always remember, money is a terrible master but a wonderful slave. Napakasarap kapag kaalipin mo ang pera. Huwag baligtad. Hindi yung ikaw ang alipin ng pera. Dapat ang pera ang alipin mo. At kapag kaalipin mo yung pera, go! Diba? Magkaroon ka pa ng maraming pera. Gumawa ka pa ng maraming slaves. Kung slave mo yung pera. Pero kung master mo yung pera, nako, kawawa naman. Dapat po, ang pera inaalipin natin. Hindi po tayo ang nangaalipin sa pera. Gamitin po natin yan sa kabutihan. Alam niyo po, si Pastor Christian, ako, si Kuya Randy, yung missionary po natin sa Negros, alam niyo po, pag mag-aaral po kayo ng pagpapastor, hindi po yan libre. College course din po yan. Meron din kami tuition fee, meron din kami miscellaneous, meron din kami kung ano mga charges per semester, second semester, exam, final exam. Pare-pareho lang po yan. At hindi ho namin kaya na mag-aral dahil hindi ho siya ganun din naman kamura. Pero bakit ho nakapag-aral kami? May nagpaaral po sa akin. Si Pastor Christian, may nagpaaral. At si Kuya Randy, sinusupport din po, may nagpapaaral. No, pag doon natin ginagamit yung pera, nagagamit po natin as a slave yung pera para sa Panginoon. Hindi tayo yung naaalipin ng pera. Okay? So, maliwanag po yan. Always remember, love people, use money. Not love money and use people. No? Baliktad eh. Love people, use money to love people. Never use people and love money. At panghuli po, what's better than wealth? Eternity. Eternity. Ecclesiastes 5:15, kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Haharap po tayo lahat sa Diyos. Mayaman ka man, mahirap ka man, haharap po tayo lahat sa Panginoon. Proverbs 11 verse 4, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Money is temporary. Iiwan din po natin lahat yan. Pero importante po yung eternity po natin. Saan ka pupunta pag namatay ka? Saan ka dinala ng pera mo pag namatay ka? Yan ang atin pong i-prioritize. Prioritize righteousness. Si Solomon, pinakamayaman sa lahat, ang sabi niya po sa Ecclesiastes, meaningless. Meaningless, meaningless, meaningless. Utter meaningless, sabi ni Solomon. Baliwala lahat. Hindi yun ang importante sa kanya. Because the most important things in life cannot be bought by money. Ang pinaka-importanting bagay sa buhay, hindi ho kayang bilhin ng salapi. Mark 8:36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Pera mo na lahat ng pera, pero yung kaluluwa natin, hindi naman bumalik sa Panginoon. Prioritize eternity.
Huwag po natin hayaan na yung pera humila sa atin. Katulad na yung nangyari kay Solomon, yung pera at kayamanan ang humila sa kanya. At ang kahuli-hulihan po, conclusion po ni Solomon, Ecclesiastes 12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Hindi yung masama ang pera, ang masama ay mukhang pera. Hindi yung masama ang yumaman, ang masama kapag yung kayamanan na ang umaalipin sa atin. Alipinin natin yung kayamanan, hindi yung kayamanan ang dapat umalipin sa atin. Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Manalangin po tayo. Ama namin, lahat po ng bagay sa mundong ito ay pag-aari ninyo. Wala po kaming madadala. Lahat iiwanan po namin. Kaya tulungan niyo po kami at turuan niyo po kami na maging matalino. Maunawaan namin, Lord God, ang priority sa buhay na ito. At gamitin po namin ang mga biyaya, ang kayamanan na pinagkakalob niyo sa amin, gamitin po nawa namin, Panginoon, para po sa karangalan mo. Gawin niyo po nawa kami, Panginoon, ng mabuting katiwala. At nawa nga po, Panginoon, sa makita niyo po na kami po ay karapat-dapat na pagpalain dahil marunong po kaming humawak at pagsauli ng kaluwalhatian sa inyo. Thank you, Lord, for this morning. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.